Okay mga ka-fixit, para sa part 1 ng video na to, paano magmaneho ng manual transmission na sasakyan, revamped video po ito mga ka-fixit. Ibig sabihin, improved, and ibubuhos ko po lahat ng mga knowledge and skills na nalalaman ko pagdating sa driving dito sa video na to mga ka-fixit. Okay? So ibabahagi ko sa iyo sa part 1 video na to lahat ng mga components and parts ng sasakyan na to na kailangan nating galawin and kailangan nating gamitin in one fluid motion para mapaandar natin ng maayos at wasto yung ating sasakyan. Okay, umpisahan na natin sa pinaka-obvious dito sa ating manubela or steering wheel mga ka-fixit. Okay? So very self-explanatory paano ito gamitin, pero sa mga hindi nakakaalam mga ka-fixit, isipin mo na ito ay isang orasan na kung saan ito ang ating 12 o'clock position, ito ang ating 3 o'clock position, 6 o'clock position, and 9 o'clock position mga ka-fixit. Meron ding tamang pag-hold dito, no? Dalawang klase. So pwede dito sa 3 o'clock position and 9 o'clock position, pwede sa 10 o'clock position and 2 o'clock position. So pwede yung dalawang hold na yon, no? Pero ako kasi most of the time dito ko siya hino-hold. Yan, dito sa part na ito, then dito sa 9 o'clock position, no? Hindi ko mapakita sa inyo dalawang kamay kasi hawak ko yung camera, okay? So dito meron ng resting position para sa iyong knob. So yan ang pinaka-comfortabling hold para sa akin. Pero at times nagsiswitch ako dito sa 10 o'clock and 2 o'clock position pag medyo nangawit na ako dito. So yan, lipat-lipat lang. Siyempre ito, busina, importante yan. Mamaya papakita ko sa iyo paano i-operate lahat in one fluid motion. So dito muna tayo, lipat muna tayo dito sa ating cambio or gear selector mga ka-fixit. Okay? So ito yung typical na cambio para sa manual transmission na sasakyan. Kung 5 speed yung iyong sasakyan, so mapapansin mo dyan mga ka-fixit, meron ng numbering yan. Ayan. So number 1 first gear or primera, 2 segunda, yan, tercera, third gear, yung number 4 fourth gear, kwarta, yung number 5 fifth gear or quinta. Then yung R, ang ibig sabihin po niyan mga ka-fixit is reverse, hindi po racing ha. Reverse po yan mga ka-fixit. Okay? So nagkakaiba-iba ang orientation ng cambio ng manual transmission ng sasakyan, depende sa brand and model po, no mga ka-fixit, pati sa pag-operate. So dito naman na tayo mag-focus kasi ito yung pinaka-typical na layout ng cambio para sa mga manual transmission ng sasakyan. By the way, ito nga pala sasakyan natin is a Mitsubishi Mirage 2014 model GLX. So sa pedals natin mga ka-fixit, meron tayong tatlong pedal. Simulan natin dito sa kaliwa. Okay, this is the clutch. Okay, clutch, brake, accelerator mga ka-fixit. Para madaling tandaan nyo yung abbreviation na CBA. So clutch, brake, accelerator, CBA. Okay? So magkakaiba-iba ng way ng pagtapak yan, pero ultimately yung clutch ang naiiba dito sa tatlong to. Whenever na magpapalit tayo ng cambio or whenever nagagalawin natin yung ating cambio or yung ating shift knob mga ka-fixit, okay, kailangan naka all the way down lagi yung ating clutch. Ibig sabihin sagad po na tinatapakan yan, no? Hanggang sa flooring, all the way down. Ito naman po ang ating preno. So gradual lang po ang pagtapak dyan. Depende po sa requirement kung ano po yung pangangailangan, no? Ito naman po accelerator, ganun din. Depende sa requirement or sa pangangailangan ng sitwasyon kung paano patatakbuhin yung iyong sasakyan. Okay? So CBA. Ang tamang pag-operate yan mga ka-fixit, yung kaliwang paa mo yun lamang yung ginagamit natin pag-operate ng ating clutch pedal. At yung kanang paa, yun yung ginagamit natin pag-operate ng brake pedal and accelerator pedal. Yan, palipat-lipat lamang yan. Never use your right foot to operate the clutch and never use your left foot para to operate the brake pedal or the accelerator pedal. Madidisgrasya po kayo. So ito sama ko na rin itong nasa pinakakaliwa, pinakadulo, kaliwang position. Ito yung resting position ng ating kaliwang paa pag hindi natin siya ginagamit sa ating clutch pedal. Okay, importante rin po yan. E-brake. Okay, emergency brake, e-brake, yan tawag sa kanya. Parking brake pwede rin. Okay, so sa pag-operate nito mga ka-fixit, ito naka-engage siya ngayon. Kung mapapansin niyo, nakaangat yan. So para ibabayan mga ka-fixit, ang kailangan mo lamang gawin, pipindutin mo tong pindutan na ito at may ibababa mo na siya, no? Completely disengage na po yan. So engage natin yan. Pag ini-engage mga ka-fixit, hindi mo na kailangan pindutin to ha. Hilahin mo lang pataas, makakarinig ka ng series of clicks hanggang sa hindi mo na mahila.
So yan, naka-engage na mga ka-fixit, hindi na po under yung ating sasakyan. Kung sakasakali man na medyo mahirapan kang ibaba yan, pag i-disengage mo na, hilain mo lang ng kaunti paangat, then saka mo pindutin para mas madali na siyang pindutin. Ayan, no? Tapos marirelease mo na siya all the way down. Side mirrors, although hindi mo pa masyadong iintindihin to sa umpisa pa lamang na aaral ka pa lamang magmaneho, kasi nakafocus tayo kung paano paandarin yung ating sasakyan. Kaya nga ina-advise ko na kapag ka magpa-practice, magpaandar ng sasakyan, doon tayo mag-practice sa maluwag na kalsada, yung walang ibang sasakyan na dumadaan, walang masyadong sasakyan na dumadaan, like empty car park spaces. Pwede rin sa mga cemetery, pwede rin sa mga bagong gawang subdivisions. So dapat yung mga side mirrors natin or door mirrors, kaliwa at kanan, properly adjusted yan. Okay? So meron akong ginawang video tungkol dyan how to adjust your side mirrors. Ipapakita ko sa iyo yung video na yon. Nilalagay ako ng link sa upper right portion ng video na to, sa lower portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. So dito naman tayo sa ating rear view mirror mga ka-fixit. Pagdating sa rear view mirror, syempre pag ina-adjust natin yan, dapat nakataas tong lever na to or knob na to. Ayan, nabababa kasi yan. So dapat nakataas yan pag ina-adjust natin yung ating rear view mirror, no? So dapat properly adjusted yan para pag tinitingnan natin, kitang-kita natin yung likurang bahagi ng ating sasakyan. Ayan, kita natin kung may paparating, kung may obstruction or something dyan sa likuran. Okay? So kaya ko sinabi na dapat nakataas tong lever na to kapag na-adjust natin yan, kasi ang proper way and hack pagdating sa rear view mirror, kapag nasisilaw ka ng sasakyan na nasa likuran, especially pag gabi, ang gagawin mo lamang, itaas mo to, ibaba mo to para tumaas tong rear view mirror. Ayan, bababa mo tong knob na to. Ayan, tataas yung rear view mirror mo at hindi ka na masisilaw. And then pag wala na yung sasakyan niya sa likuran mo, or overtake na siya or something, na wala na siya sa likuran at hindi ka na masisilaw, ibaba mo na ulit to para nasa tamang position na siya ulit. So speaking of adjustment mga ka-fixit, dapat alam mo rin na kailangan properly adjusted yung iyong sitting position sa iyong sasakyan, kasi it would play a very big part sa pag-aaral mo magmaneho. Kasi lahat po ng bagay na ginagawa natin, kailangan komportable tayo, no? Komportable tayo na gawin ito para mas madali tayong matuto. So kung hindi ka na komportable sa kanya, mag-isip-isip ka na. Sorry mga ka-fixit, ha. May konti akong pa-segue. Okay? So dito sa ating sasakyan na Mitsubishi Mirage, itong ating kinauupuan ay may dalawang adjustment. So dito mga ka-fixit, meron yang knob dito or lever dito na tinataas binababa para ma-atras abante natin yung ating upuan. So pag ina-adjust atras abante natin yan mga ka-fixit, importanteng malaman mo na ang tamang pag-adjust niyan, pag inabante mo yung iyong upuan, dapat merong 1 fist apart. Ayan, 1 fist apart na distansya mula sa iyong tuhod hanggang sa iyong dashboard. Ayan, 1 fist apart. Okay? Pagdating naman sa sandalan mga ka-fixit, ayan, meron tayo ditong knob din or lever. Ayan, na itinataas para mawala yung pagkakalak ng ating sandalan, para maihiga natin siya or maitaas natin siya. Ayan. 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 So para mag-lock in position ulit siya, bibitawan mo lamang yung lever. So ayan, itataas ko yung lever para tumaas yung ating sandalan. Ayan, at bababa ko lang ng konti. Ayan, properly adjusted na ako dyan. Okay? At syempre, para malaman mong properly adjusted mga ka-fixit, dapat pag nakasandal ka na sa iyong sandalan or sa iyong pagkakaupo, iganyan mo yung iyong braso sa iyong manabela. So dapat yung wrist ng iyong kamay nakapatong dito sa ating manabela. Okay? At hindi masyadong nakadiretso yung ating braso, hindi rin naman masyadong nakabend. So tamang-tama lang ganyan. Ibig sabihin, pag ganitong adjustment at nagawa mo nito sa iyong manubela, magigrip mo ng tama yung iyong manubela sa tamang position at hindi ka masyadong mangawit sa iyong pagmamaneho. Ganon din sa kanang braso. Kapag ka magpa-practice ka mga ka-fixit, importante na mag-practice ka in a safe environment, no? Tandaan mo yan. On a flat surface mga ka-fixit, very important, flat surface. Kasi dito sa pagpaparangkada natin na to, ayaw nating maka-apekto sa ating pag-aaral kung inclined ba siya, downhill or uphill mga ka-fixit. Kasi mas mahihirapan kang matuto kapag ka ganon. Dapat dun muna tayo mag-practice sa pinakamadali at papahirap mga ka-fixit. Yun po yung way of teaching na pinopromote ko, which is
Yun naman po talaga dapat. Madali, papahirap mga ka-fixit. Okay, so flat surface muna tayo. Okay, so yung mga knob na ito syempre para sa ilaw, nagkakaiba-iba yan, depende sa brand and model ng iyong sasakyan. So always refer to your owner's manual para sa proper way kung paano ito gamitin, no, itong mga knob na ito. Okay, so hindi ko na masyadong ipapaliwanag yan mga ka-fixit. Knob na ito ay para sa iyong ilaw, high beam, low beam, signal light. Yan, umiilaw din yan sa ating dashboard. Ayan. At automatically mawawala yung signal na ilaw na yan kapag na-complete mo na yung turn. So para maibalik yan, igigitna lamang natin ulit. Pagka i-high beam mo, ayan, hihilahin mo lamang pataas para makapag high beam ka, or flasher mga ka-fixit. Ayan, yan, naka high beam yan, and off position. Ito naman mga ka-fixit para sa ating wiper, front and back, no mga ka-fixit, para din makapag mist. Ayan, intermittent, off, fast. Yan, yan, para sa wiper yan, harap at likod ng ating sasakyan, kasi may wiper din po tayo sa likod. Siyempre ito, radio for entertainment, importante rin yan, pero sa ngayon di muna natin gagamitin dahil nag-tutorial tayo. Siyempre yung ating aircon, yan, fan, ito kung saan natin itatapat yung ating aircon, kung meron din po sa paa, ayan, o sa harapan lang, ayan, ito thermostat adjustment. Ito yung air intake na papasok sa sasakyan. Gusto mo bang circulate lamang sa loob yung hangin ng sasakyan, or gusto mong hayaan pumasok, no, yung hangin na nanggagaling sa labas papasok sa ating sasakyan. Yan. Ito ano to, heater para sa pag nagfa-fog yung likurang bahagi ng iyong sasakyan, or yung iyong salamin sa likuran ng iyong sasakyan, yung windshield sa likuran ng iyong sasakyan. Okay? Okay, so that's basically it. Pero syempre yung seatbelt, importante mga ka-fixit. Ayan, seatbelt, very important kapag nag-aaral pa lamang magmaneho. And syempre kapag nagmamaneho ka na on a regular basis, bago mo papatakbuhin yung sasakyan, dapat naka-seatbelt ka na. Okay, very important. Syempre kapag nag-aaral tayo magmaneho mga ka-fixit, palagi mong tatandaan na wear comfortable shoes. Ito, kagaya nito mga ka-fixit, tsakte, napaka-komportable mga ka-fixit, and color white. Sinadya kong color white para mas makita ninyo yung movement ng aking mga paa. Okay? That's very nice. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So lahat ng mga parts and components na yan na naituro ko sa iyo sa part 1 video na to, gagamitin natin lahat yan in one fluid motion sa part 2 ng video na to, na kung saan ibabahagi ko na sa iyo paano magmaneho ng manual transmission na sasakyan. Okay? So let's get right into it.